Paalala at ingat sa mga mag-iibon. Ano ang dapat nating gawin? Okay po mga kahabi, ito po yung pag-uusapan natin sa video ito at sa topic natin dahil medyo nakaka-alarma na po yung mga nangyayari sa mga group na regarding matungkol sa mga illegal possession ng mga endangered species, sa mga bentahan, kung sino na nga ba ang tunay nating kausap. Ito po mga kahabi, so sa video na to, ito yung pag-uusapan natin kung ano yung dapat nating gawin, mga dapat nating hakbang. Paalala at mag-ingat tayo sa mga mag-iibon na nagbibenta, bumibili dahil hindi na po natin ma-determine kung sila po ay legit or hindi. So ito po yung ating pag-uusapan. Paalala at ingat sa mga mag-iibon. Ano ang dapat gawin? Okay po, mapagpalang araw po mga kahabi. So welcome po sa Olen Aviary at iba pa. At kung mga bagong viewers ka at or napadaan ka sa video na to, ay humingi ako ng maliit na pabor lang na pakisubscribe po ang ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so pag-uusapan po natin mula yung mga paalala at ingat sa mga mag-iibon na tulad ko, tulad yung napapanood na nanonood. Okay po, anong dapat natin gawin? So nais ko lamang pong i-share sa inyo yung post ng DNR NCR. Okay po, so nangyari yung kaganapan noong lang ika-29 ng Enero taong 2025. Okay po. So, ikinasa ng Criminal Investigation and Detention Group, Northern District Forensic Unit, National Capital Region, CIDG, NDFU, NCR, ang isang wildlife enforcement operation noong ika-29 ng Enero sa Caloocan City sa tulong ng Environmental Law Enforcement and Protection Service ng DENR at Enforcement Division ng DENR NCR. Nasabat sa nasabing operasyon ang dalawang pirasong San Conyor, Aratinga solstitialis na ikinukonsiderang na endangered species na napag-alamang pawang illegal na ibinebenta ng isang Filipino national sa online market. Ang nasangkot na individual ay kilala bilang Certificate of Wildlife Registration. Take note po CWR holder. Ngunit ang pagbebenta niya ng buhay ilang, lalo na't nakalista bilang endangered, ay pinagbabawal na sa Republic Act number 9147 o kilala bilang Wildlife Resources Conservation and Protection Act 2001. Okay po, sa initial na pagsusuri, ang mga nasabing buhay ilang ay nasa maayos na kondisyon at upang mas may mapabuti ang kalagayan ng mga ito. Dinala ang mga nakuhang ibon sa Wildlife Rescue Center ng Biodiversity Management Bureau sa Quezon City. Samantala, ang naarestong individual ay nasa kustodiya na ng CIDG, NDFU, NCR para sa angkop na pagsasampa ng kasong paglabag sa illegal na pagbebenta ng buhay ilang alinsunod sa nabanggit na batas. Okay po, muling panawagan ng DNR-NCR, marapat na basahin at aralin ang mga probisyon at pribileyo ng isang CWR holder upang maiwasan ang paglabag ng Wildlife Act 9147. Okay po, so nakakalungkot po ang nasapit ng ating kahabi na CWR holder pa naman po. So tayo po ay magkokomento. Bakit po nahuli ang ating kahabi na CWR holder naman? Okay po. Dahil ito po sa previous video ko, yung authority ng CWR holder.
hindi niya po nakita or hindi niya napansin or hindi niya sinunod ang otoridad ng isang CWR holder o yung Certificate of Wildlife Registration holder na meron lamang po tayong limit tulad ng previous video ko. Balik-balikan nyo na lang po yung authority of CWR holder. Dahil ang binenta niya po ay isang CITES appendices species. So ito po ay napapabilang sa CITES. So meaning to say, ang meron lang kapasidad na mag-sell ng ganitong uri ng ibon na San Conyor ay W Farm Permit holder o yung tinatawag na Wildlife Farm Permit. Okay po, ang CWR po mga kahabi ay meron lamang 5 or mga non-CITES category ang inaalaw po sa atin para tayo po ay magbenta at progenies lamang po ng naparehistro nating mga endangered species. Yun lang po ang inaalaw bilang isang CWR holder. Kaya yun po ang nangyari sa ating kahabi na sila po ay nahuli pagko sila po ay CWR holder. Dahil lumabag po sila sa panuntunan ng batas ng DNR. Ito po yung Conservation and Protection Act, Republic Act 9147. Okay po mga kahabi, so dapat po tulad ng nabanggit ng DNR na dapat po natin na sundin ang batas ng DNR at muling panawagan ng DNR. Okay po, hindi lamang po sa NCR, sa lahat po ng region na marapat na basahin at aralin ang mga probisyon at pribilehiyo ng isang CWR holder upang maiwasan natin ang paglabag sa Wildlife Act. Okay po mga kahabi, so yun po yung isang paalala sa ating mga mag-iibon. At ang anong dapat natin gawin? Kung tayo po ay CWR holder, tayo ay pag-aralan po natin ang mga probisyon at ang mga pribilehiyo na isang CWR individual. Okay po. So, ganun din po sa topic natin na ano nga po ang dapat natin gawin. Kilalanin natin mga kahabi yung mga nakakatransaksyon natin sa online. Okay po. So, tuloy po tayo kahabi. Tulad ng comment ng ating kahabi na si Resty Salis. Tinutugis na ng otoridad sa ngayon kasi alam na natin, may mga illegal, mayroong mga nagsumbong, mayroong mga maritime police na dapat sinusunod lang naman nila ang kanilang mga tungkulin regarding sa mga pasaway ng mga kahabi natin. Mga paalala mga kahabi, nawa ay maging maayos na po yung ating industriya sa mag-iibon. Kay Triple ingat na talaga sa pakikipag-deal. Di na po kagaya ng dati maayos ang mga bentahan, kaliwat kanan, walang pangamba di tulad gaya sa ngayon. Okay po. Alam naman natin na normal or hindi talaga natin maiwasan na may mga kahabi tayo or nagpapanggap na kahabi na makapag-scam lang tulad ng mga nangyayari sa mga Facebook. Nakakalungkot, tayo mismo ang naapektuhan sa ganitong sitwasyon. Kaya paalala at ingat sa ating mga mag-iibon sa mga nakaka-transaction natin through online. Ilalanin po muna natin maigi or kung mainam kahabi ay ipa-legit check natin ang ating mga nakaka-transaction. Okay po? At di lang mga mag-iibon tambay dito sa group na ito. Sa mga group natin, nandyan din po yung mga holidap, mga asset, maritime police, dagdag mo pa yung mga bogus at mga bodol ng mga buyer. Okay po, so ingat-ingat lang po tayo mga kahabi. Kung tayo naman po ay sumusunod sa mga batas ng DNR, wala pong pangamba. Okay po? Ngunit kahit tayo ay CWR holder, tulad ng mga nahuli ng mga kapulisan, ng mga maritime, ng mga enforcer, ay nakakalungkot dahil CWR holder pa naman sila, ngunit hindi nila
nabasa or naintindihan yung provision o tsaka yung pribilehyo ng bilang isang CWL holder. Ito po mga kahabi. So meron tayong natutunan at ito lang po ay isang paalala at isang pag-iingat sa mga mag-ibon na tulad ko, tulad nyo, tulad natin kung anong dapat nating gawin. Ito mga kahabi, pakinggan po natin ang isang advice ng taga DNR NCR. Ito po, so pakinggan po natin kahabi. Para sa kaalaman ng publiko, mahalaga na ma-inspect muna ang wildlife na nire-rehisto sa aming tanggapan para sa ina-apply na Certificate of Wildlife Registration o CWR. Parte ito sa kabuuan ng proseso sa pag-i-issue ng CWR ng aming tanggapan. Dito, bine-verify ng aming technical staff kung ang wildlife na nire-rehistro ay tugma sa dokumento mula sa pinagmula ng wildlife. Kasabay nito, na-check din kung ang pasilidad ay akma sa uri ng wildlife na ating inalagaan. Isang masayang pagbate ng World Wildlife Day mula sa DNR National Capital Region. Follow ang mga kawani ng Wildlife Resources Permitting Section ng Licenses, Patents and Deeds Division ng DNR National Capital Region upang magbahagi ng impormasyon hinggil sa legal na pagbili, pagmamayari at pag-aalaga ng wild and exotic animals. Ayon kay DNR NCR WRPS Development Management Officer Jonathan Peña, upang maging legal ang pagmamayari at pag-aalaga ng wild animals, dapat natiyakin nilang may permit mula sa DNR ang kanilang bibilhan. Ang DNR ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ayon sa batas, kinakailangan kunan ng Certificate of Wildlife Registration o CWR sa DNR ang inaalaga ang wild animal upang maging legal ang pagmamayari nito. Ang sinumang mapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at pagmultahin. Ito po kahabi, kung nagustuhan yung video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At paki-click na rin po yung yung tiny bell button para ma-update po tayo sa mga bagong video na ating upload regarding po sa buhay mag-ibon. So lahat po ng pag-uusapan natin ay patungkol lamang po sa mga ibon. Opo. Okay po, dahil marami pong mga endangered species, mga reptiles, mga iba pang mga hayop, flora and fauna. Pero tayo lang po ay sa ibon lamang po tayo nakatuto. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. Yun nga po mga kahabi, paalala ito sa ating mga mag-ibon na anong dapat nating gawin. Dapat po ay maintindihan natin ang batas ng DNR ng Republic Act 9147, Conservation and Protection of Wild Animals. Okay po, ito yung Republic Act 9147. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.